So, the question is, worth it nga ba na magkaroon ng DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo? Tinetest ko lang itong camera ko. Medyo hindi ko pa nagagamay at nagpa-practice pa din ako. So, medyo okay na po itong camera natin. Ayun po, mag-uumaga na at hindi pa rin ako makatulog. Hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit ganito. So, time check muna tayo. 4:43 na ng umaga. Ayun, wala pa rin. Hanggang ngayon, di pa rin tayo nakakatulog. Baka siguro ito yung epekto ng long weekend natin. Habang tumatagal, hindi na tayo nakakatulog ng maayos. Kaya tignan nyo, hintayin lang natin siguro na sumikat yung araw bago tayo matulog. So, baba muna tayo guys. Tingnan lang natin yung itsura ng nasa labas ngayon. Actually, ginamit ko na itong DJI Osmo Pocket 3 natin. Para ma-testing na natin kung maganda ito pang vlog. Tignan natin kung kaya ito sa gabi. Actually, hindi na pala gabi, umaga na pala. Ayan. Ano lang tayo dito guys. Medyo malamig po. At nakakaramdam ako ng gutom. Medyo tinatamad din ako magluto ngayon. So ito po. At ito po yung itsura dito. Wala pong katao-tao ng ganitong oras. Kaya sadyang wala lang pong magawa sa buhay. Ayan po. Pinapractice ko palang gamitin itong pang vlog natin. Medyo hindi ko pa kasi gamay. Ayun, so balik na tayo ng bahay. Lumakalabig na. Buti na lang may jacket tayo na ganito. Ang problema sa ngayon, wala tayong mahanap na restaurant na bukas ng ganitong oras. Meron naman po na 24 hours kaso magbabike pa tayo hindi natin kaya magbike kasi nga sobrang lamig na rin dun sa labas. By the way, weather check muna tayo ng ganitong oras. 2 degrees Celsius po, kaya sobrang lamig po talaga sa labas. At buti na lang meron pang Uber Eats dito at naisip ko na lang na magpa-deliver na lang ng pagkain. Kaya siguro ito rin yung reason kung bakit hindi pa tayo makatulog ngayon dahil medyo gutom lang tayo. So bale, maghihintay-hintay lang tayo maya-maya bago dumating yung yung dineliver natin pagkain. Tsaka pagpasensyahan nyo na rin po guys na hindi ko na mailakas yung boses ko dahil tulog na po lahat ng mga kapitbahay namin. Okay po, dumating na ang ating pagkain na galing sa Uber Eats. Ayan, napa-order tayo ng wala sa oras at ito na siguro yung breakfast natin bago tayo matulog. At ipapakita ko sa inyo yung mga in-order ko. So ito po yung breakfast natin bago tayo matulog. Nag-order nga pala ako ng karagidong. Ayan. Medyo malaki na yung in-order ko dahil nagutom ako ngayon. Okay, kakain na po tayo. At ito yung karagidong natin. Kain na tayo ng breakfast natin bago pa tayo matulog. Lalang hirap matulog ngayon guys. Sarap. Sarap ng karage. Okay po, time check muna tayo. 12:45 na ng tanghali. So, bali andito na ako ngayon sa train station para sumakay tayo ng train papunta ng simbahan. Bali, ito nga pala yung unang simba natin ngayong taon. At hindi kasi tayo nakasimba nung New Year dahil sobrang busy na rin natin na maghanda ng medianoche nun. Weather check muna tayo. 9 degrees Celsius po ngayon. At medyo malamig-lamig pa rin po ngayon. So, bali, andito na yung train, parating na. Okay po, nakababa na rin tayo ng train at naglalakad na tayo papunta ng simbahan.
So medyo okay na po itong camera natin. Pagpasensyahan niyo na po kanina kung medyo na-zoom ko lang nung umpisa. Dahil nakakalito pa rin pong gamitin itong gimbal. Kaya hindi ko alam kung saan ko i-angle itong camera ko, kung pataas ba, pababa. Kaya sorry po. Yun, so medyo nagigets ko na rin po. Ayun, so kanina nga pala, nakatulog na ako kaninang 6:30 na ng umaga. At after kong kumain nung breakfast nun, nakaramdam na rin ako ng antok nun. Pero nagising din ako kaninang 11:30, so bali 5 hours lang yung tulog natin kanina. Talagang ngayon lang po ulit ako hindi nakatulog ng ganong oras. Halos inabutan na tayo ng umaga nung kanina. Hindi ko rin alam kung bakit nagkakaganon. Or siguro may insomnia lang ako. Pagka every long weekend kasi ganun ako, guys. Medyo hirap din ako matulog. Pero pag may pag may pasok na weekdays, doon tayo nakakatulog ng maaga. So anyways, tinetest ko lang itong camera ko. Medyo hindi ko pa nagagamay at nagpa-practice pa din ako. Buti nga kahit papaano po medyo nagigets ko na yung direction ng gimbal. Pag ganito, hawak-hawak. Nakakalito kasi guys kung yung pag-aanggulo. Kaya ginagamitan ko na lang ng joystick para hindi tayo malito. So ganito nga po pala dito ngayon. Medyo wala pa ring tao. At iba kasi nagpapahinga na at babalik na rin sa trabaho bukas. At ako rin, babalik na rin kasi ng trabaho, kaya huling araw na ng pahinga natin to. Bali next week meron pa tayong 3 araw na day off nun. So sa Monday, red calendar. So ayun, makakapagpahinga ulit tayo nun by next week. Talagang sobrang bilis ng araw, di ba? Yung halos dati lang nagpasko pa lang nun. Tapos ngayon, pasukan na ulit. Bali yung next na long weekend natin by katapusan na ng April hanggang first week ng May. So yun po yung Golden Week. Bali, maghihintay na naman po tayo ng 3 months bago tayo makapagpahinga ng long weekend. At makapasyal-pasyal ulit tayo. Yun, red light pa dito. Bawal kasing tumawid dito. Mahirap ng mahuli. Mas okay na yung sumunod na lang tayo sa rules. O yan, green light pa tayo. Ayun, so okay na. Pwede na rin tayong tumawid. Bali, meron pa tayong 5 minutes bago tayo makarating ng simbahan. So time check muna tayo. 1:30 na ng tanghali. At medyo maaga rin tayong nakalabas kanina. Dahil alam nyo na gusto ko lang practicein itong DJI ko. Wow! Dahil may may mga ibang settings pa nga na hindi ko pa alam gamitin. Kaya ang ginagawa ko, nanonood lang muna ako ng tutorial para magets ko rin. So comment naman po kayo dito guys kung okay naman po itong DJI natin na ginagamit natin sa pagbablog. At medyo pagpasensyahan nyo na rin po kung medyo may part na magulo po at may time din na nag-zoom din yung mukha ko. At madadala din naman ito sa konting practice. Siguro after ilang weeks makukuha rin natin to. Papansin nyo din na wala pa ring puno dito. Dahil every winter season po, nawawala po yung mga ng puno. At ito naman po yung shrine nila dito na malapit sa simbahan namin. Ayan po. At ayun, medyo lumalakas na yung hangin dito. Talagang medyo masarap po yung hangin sa ngayon. Kahit nasabihin natin na malamig. Yes, so mga kuya natin, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year.
Oh, shoutout naman kayo kuya. Shoutout nga pala sa pamilya ko sa Pilipinas. Happy New Year sa inyo. Ayun, happy Sa asawa kong si Jen, tapos sa mga anak ko, kay Ashley, kay Tasha, at sa pinakamaganda kong anak si Yumi. Yun. Happy New Year. Ikaw kuya. Oh, shoutout ko rin yung mga pamilya ko dyan sa Laguna. Tamundong family, shoutout kayo. Ayun. So shoutout po. Mga Tapia family, shoutout. Yun. So ayan po, kakatapos lang natin magsimba at pauwi na rin tayo ng bahay ngayon. So ngayong Sunday nga pala, sineselebrate natin ang Epiphany or tinatawag nating Three Kings. At ito na po yung sign ng last day ng Christmas season ngayon. Dahil every first week ng Sunday ng January, yun po ang tinatawag natin na Three Kings or Epiphany. At maghihintay lang tayo ng train dito. Actually dito na ako sumakay sa may subway para medyo malapit. Ayan po. Okay po, time check muna tayo. 5:20 na ng hapon. Bale, kakauwi ko lang ng bahay at nagsimba na rin ako kanina. So, nakikita nyo naman po na ginamit ko na itong DJI Osmo Pocket 3 natin at sinubukan na natin kung paano ito gamitin at kung maganda nga ba ito. So, the question is, worth it nga ba na magkaroon ng DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo? Para po sa akin, worth it po talaga na magkaroon tayo ng DJI Osmo Pocket 3 na ganito. Dahil perfect po ito sa mga content creators, sa mga vloggers na katulad ko at ito yung gagamitin natin. Para po sa akin, medyo convenient na itong gamitin lalo na pag nasanay na tayo at natutunan natin itong gamitin. At ang kagandahan po dito, mas magaan po ito gamitin kumpara po sa mga cellphone natin dahil malaki po kasi ang screen ng cellphone natin kaya medyo naiilang pa tayo sa pagbablog lalo na sa mga maraming tao. Kaya naisip ko na rin na bumili ako ng ganito dahil kahit saan pwede na natin gamitin to. At saka medyo magaan-gaan pag binubuhat natin to habang nagbablog tayo. Tapos ang kagandahan po dito guys, marami po itong accessories na kasama. Tulad nitong mic to na isang piraso po. At ito po na cover para dito para para hindi masira or mabasag man yung screen or yung camera lens. Kung hindi niyo po kayang dalhin yung bag ng ng DJI nyo, ito na lang po ang pang cover. Para kahit saan po pwede nyo ilagay sa kahit saang bag po. At pwede nyo rin itong hawakan kapag habang naglalakad kayo. Dati po kasi pag nagba-vlog ako dito lang sa iPhone ko. Kaya may time din na hindi naririnig yung boses ko sa kadahilanan po na wala tayong mic na katulad nito. At ayun po, talagang ito po yung kagandahan dito guys pag meron kayong creator combo. Diba guys, after ilang weeks masasanay din akong gamitin ito. Lalong-lalo na kanina nakikita nyo naman po na medyo nalilito pa ako sa mga gimbals, yung mga direction kung saan pupunta. At yun, talagang pagka ganun, nalilito ako. So, bali, dito lang tayo magpa-practice guys sa mga, sa joystick na to. At ito kasi yung switch. Sa mga beginners po na katulad ko na gumagamit pa nito, bali dito lang muna ako magpa-practice sa may joystick. At pag nasanay ko na itong, nakasanayan ko na itong gamitin, saka tayo magsiset ng quality ng camera natin kung smooth ba or kung gusto nyong pagandahin pa yung background dahil nandito po lahat guys. Bali ang dito, kung gusto nyong i-edit yung quality ng camera nyo dito, meron po dito at kumpleto na lahat. So pagka gusto nyong itaas itong camera, taas nyo lang po yung joystick, tapos kung lalagay sa kaliwa, ganun din, same direction. Ganito lang po kasi yung galaw ng gimbals natin eh. Ayan, tapos pababa. Ayan po. Practice pa lang tayo dito bago natin matutunan. So sa mga magtatanong man po kung ano yung resolution na ginagamit ko dito, same lang po dito sa iPhone na na ginagamit ko. Ang ginagamit ko dito ay nasa 1080p by 60 fps. Yun po yung the best sa akin pag pag mag-shoot po kayo ng mga vlogs nyo or magtitik kayo ng mga videos. Yun po yung may re-recommend ko sa inyo. Lalong-lalo na po sa mga nagpa-practice dyan na mag-vlog at kahit cellphone po yung gamitin nyo, ang may re-recommend ko po itong 1080p by
60 FPS dahil medyo smooth po kasi ang galaw nun. At para po ito sa mga sa mga nagtitipid sa memory na katulad ko. So mga gusto naman po na mas smooth ang video nyo, pwede nyo naman pong gamitin ang 4K at 60 FPS or 120 FPS. Pero sobrang smooth na po kasi ang 120. At mas okay na na gamitin nyo na rin yung 4K at 60 FPS. Yun na po yung mas the best para sa akin. Kaso the problem is sobrang takaw po yan sa memory natin. Tapos kung magbablog man kayo ng portrait, ang kaya lang po ng ng resolution nito ay wait lang. Paano magpalit dito? Kalimutan ko na. Ito. Ang pinaka maximum ng nito na gamiting resolution, yan nakikita nyo. 9:16 pag portrait. At kaya nito hanggang 3K. Hindi po siya kaya ng 4K. Tapos yung maximum FPS niya ay 60 din. At yung minimum 24, yan. Kung gagamit kayo ng landscape portrait mode pala, sorry. So sa mga gustong gumamit ng landscape mode na katulad ko, ayan, naka-landscape na siya. Ang maximum resolution niyan ay nasa 4K, yan nakikita nyo po. At ang maximum FPS niya ay 60. Kaso sobrang taas na ng kailangan ng memory nito. At ito po, kailangan naka 16:9 itong yung portrait mode nyo. So ito po kasi yung kagandahan dito guys. Mas malinaw po ang kuha ng video nito pag meron kayong DJI Osmo Pocket 3. Lalo pag pag natutunan pa natin na na gumamit nito, baka siguro mapaparami tayo ng upload nito. Charis. Maya-maya kakain na tayo ng dinner natin at medyo maaga pa naman po. At ito yung ulam natin ngayon. Sinigang na baboy. Ayan. Para meron na rin tayo babaunin bukas at simulan na naman ang pasok natin. Kayo po ba? Ano ang ulam nyo ngayong hapunan? Comment nyo naman dito.